For almost 10 years, online seller ako sa Facebook, Instagram, and Shopee. Ngayon, nare-require na ni Shopee na all sellers sa platform nila ay BIR registered. Ito ay need mong i-update sa shop information mo sa Seller Center. Since may balak naman akong seryosohin ang business ko sa Shopee, pinush ko na lang talaga na mag-register sa DTI muna, tapos BIR. Since need naman nating i-register ang ating business name sa DTI before tayo makapag-register sa BIR. In this video, isi-share ko sa inyo ang step-by-step kung paano ba pag-register sa DTI online. Lahat ng ito ay online na. No need nang pumunta sa DTI mismo. Ito ay basic experience ko. Currently, I'm still waiting for BIR's reply regarding the online application. Once matapos ko ang BIR registration ko, I will make a video also para maging madali ang pag-register ninyo. Sa video na ito, isi-share ko sa inyo paano mag-register online sa DTI at magkano ang nagastos ko sa pag-register ng business name ko sa DTI. Ang process na ito ay para sa mga online sellers or sole proprietorship ang pinili na business entity. Let's start. So ayun nga, based sa mention ko earlier, ang first step is mag-register tayo sa DTI before tayo makapag-proceed sa BIR. Pumunta tayo sa website ni DTI, which is dito tayo mag-register ng business name natin. Ang website na ito ay sa bnrs.dti.gov.ph. Ilalagay ko ang link sa baba para mas madali niyong mapuntahan ang website. I-click natin tong Business Name Services and click natin tong New Registration. After reading and understanding the terms and condition, is-scroll natin sa baba and click Accept. Make sure na naintindihang mabuti and i-take note ang mga nakalagay sa terms and condition. Especially, paano mag-name ng business para hindi tayo maka-encounter ng errors and problems in the following steps. Sa first part na ito ay about sa owner's information. I-fill lang natin ang mga fields na needed sa page na ito. Tapos, click natin Next. Makikita natin may confirmation pop-out na lalabas na nagsasabing a verification email was sent sa email na nilagay natin. Kindly check your inbox or spam messages before specific date and specific time. So, i-check natin ang email natin. Basic experience ko, nasa spam folder nga talaga siya. So, ilalagay natin ang verification code dito and i-click verify. Now, nandito na tayo sa business scope natin. Since online seller ako and nagtitinda ako sa Shopee and nag-ship out sa Luzon, Visayas, and Mindanao, pinili ko ang national. Meaning, ang scope ng business name ko ay valid and known nationally. Sa part na ito, dito ilalagay natin ang name ng business natin. Ang dominant name, ang gusto nyong name ng business nyo. And ang business name descriptor ay nagdedetermine ng industry or nature ng business mo based sa list ng Philippine Industrial Classification. So, based sa example ni DTI dito, example, dominant name mo is 1. Tapos, ang descriptor meaning or industry or nature nito ay isang sari-sari store. So, ang full business name mo is 1 sari-sari store. Don't worry, may validation or checker naman sa baba in case na taken or invalid ang business name mo para makapag-adjust ka din or makapag-decide ng business name mo na final. So, for example, ang business name ko ay Dress Up. Tapos, ang binibenta ko is mga RTW clothes. So, ang lumabas dito ay clothes shop. Tapos, sa baba, lalabas dito ang proposed business name mo. Tapos, click natin tong check availability. I-check ng system if available or valid ba ang business name mo. Mga around 1 to 2 minutes tayo maghihintay while nagpa-validate ang system. Huwag mong i-close ang window na ito. Ayun nga, first attempt natin. Failed yung BN registered kasi business name is taken na daw or registered na. So, mag-a-adjust tayo. Try natin kunin yung spaces sa gitna ng dress up and i-validate natin ulit. Okay, failed pa rin. Now, on 2 rules na siya na fail. May descriptor daw sa name which is not valid tapos business name has been registered. Change name na lang talaga. So, ginawa kong she dress up no space and validate natin. Okay, all good na. Proceed tayo sa next step. Click natin tong next. In this part,
About ito sa owner's personal information and business address naman. Before proceeding, lalabas tong reference code mo na dapat mong i-take note kasi ito ang code na gagamitin mo if i-check mo ang status ng business name mo and other transaction when checking sa DTI about the current business name mo na na-register. So for me, screenshot ko to and ilalagay ko to sa notes ko just to take note lang. Tapos, finil ko ang mga info dito sa baba. Owner's address and information, tapos yung business address ko. Same lang din sa address ko na residential. Since home-based lang naman ako. Tapos, kiklik ko tong next. Lalabas ang preview ng information na in-input mo in the past windows. Double check mo lahat if correct. Now, sa baba, ito ang mga babayaran natin. Processing fee na 2,000 pesos which is dahil national ang pinili natin and a documentary stamp fee na 30 pesos. So, ang total na babayaran natin is 2,030 pesos. Sa baba, makikita natin ang mga payment options ng transaction fees. Wala na talagang free ngayon guys. Hindi na talaga tayo makakatakas. Si PayMaya yata ang pinakamababang transaction fee dito. Pero wala akong PayMaya. So, pinili ko ang Visa debit card kasi credit card ang ginamit ko. Click ko tong receive payment and input ko ang card details ko and click pay. So, ito ang resibo ko. Tapos, i-check natin ang email natin for the documents. And ayun nga, successfully registered na ang business name natin. Dito sa attachment, mada-download natin ang resibo from DTI and business name certificate natin. Ngayon, i-check na natin if registered na ba sa system ang business name natin. So, click natin tong business name services dito sa website on the left side and i-click natin to ang transaction inquiry. I-input natin yung sinave nating reference code kanina and click search. Parang may email verification pa yata dito banda. Pero hindi ko na screenshot or na record yung email verification process. So if lalabas na nagva-validate ng email, check nyo na lang yung email yun, enter nyo ang code, tapos proceed. And yun nga, registered na ang status ng business name natin. Sana nakatulong ang video na ito. If you have questions, don't hesitate to comment down below. Sa next video ko, BIR registration na naman tayo. Currently waiting pa ako sa reply ng RDO ko. Once matapos ko na lahat, gagawa ako agad ng video. Don't forget to like and subscribe. Thank you!